Tutok, Erwin Tulfo. Walang kontrobersiyang binalalagpas. Walang personalidad na inaatrasan. Tutok, Erwin Tulfo. Sa Radyo Pilipinas, 738 AM at PTV4 Nationwide. This program is habit-forming. Parent alert! Ang programang ito ay rated SPG. Oh, yeah! Good morning! Ay, magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao. Ika nga nila sa Naga City, Camarines Sur. Marhay na aga, mga tugang. Sa Ilocos naman, naimbag nga bigat yung amin. Manang. Sa Pampanga naman, Maya Payabak, Kabalin. Sa Iloilo, mayong aga, day. Sa Cebu, mayong buntag. Sa Davao, madayaw na adlaw, of course, sa Zamboanga, sa Tawi-Tawi, and sa Basilan. Buenos dias con todos caniños, señoritos y señoritas. ¿Cómo está? Está na deng-deng nakasuksok. Anyway, magandang umaga rin po sa lahat ng mga kababayan natin, lalong-lalo na po yung mga nasa ibayong dagat, yung mga nasa abroad ngayon, yung mga nasa Estados Unidos, sa North America, yung mga nasa Canada, yung mga OFW natin dito sa Asia, sa Hong Kong, Singapore, Malaysia, saan pa ba? Taiwan. And magandang umaga naman po magandang hapon na pala sa mga tiga-Australia at New Zealand. Ayan. Magandang gabi sa mga tiga-New York. Magandang Miyerkules ng gabi dyan sa inyo sa New York and Florida and Canada. Anyway, dire-diretso ho tayo, bayan. Abay, hindi na ho tayo magpapaligoy-ligoy pa. Ay, ito. Happy birthday din sa lahat ng mga nagbe-birthday ngayong Agosto, Belated happy birthday, Secretary Martin Marfori Andanar. At sa lahat ng mga nagbe-birthday ngayong araw, happy birthday, Edong Reyes. Alain mo yung mga nagbe-birthday ngayon. Happy 76th birthday, Mama Linda Ambati. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Alright, happy birthday, Mama Linda Ambati from Malabon. Araw-araw ka nakikinig. Salamat po. Ang aming pong panalangin, Nay, na naway habaan pa ng Panginoong Diyos ang iyong buhay hanggang sa gusto mo. Siyempre, kung ayaw mo na, bakit ayaw mo? Surrender ka na. Kasi kahirap naman yung binibit-bit ka na lang para magpupo sa inidoro. Wag naman ganun. Yung kaya mo pang maglakad, di ba? Yung kakain ka, hindi mo na nalalasahan. Ay, mahirap naman yun. Yung hanggang gusto lang ni nanay. Parang pwede na, Nay, mga 92. Ganun, pwede. O, 95. Oo. O, 96 na lang. Para 20 more years. Boundary na yun. Ay, kung nais po ninyong magparating ng mga opinion, reaction, suggestion, panawagan, pabati, ay padala nyo po sa Globe 0956-694-7764, sa Smart 0928-265-8796. Bueno, bayan, pag-uusapan natin ngayong umaga, alam nyo ba sa Zamboanga, yung mga kumakain dyan ng mga unli rice, pasalamat kayo at may unli rice pa dyan. Sa Zamboanga, 60 pesos na ang 1 kilo ng ordinaryong bigas. Sa ibang parte, ala ng bigas. May mga bigas daw na dumating na 133,000 sako. 133,000 na sako. Kaso puno pa na ibukbok. Mukhang mumurahin yata. Mukhang mga mumurahin. At mga tira-tira na lang ng mga Thailander ang kinuha natin. Diyos ko po naman. Ang sabi pa ng NFA, di bali, pwede naman kainin yan, isprehan lang. Diyos ko po talaga naman. Ano naman ang epekto ng spray na yan? Baka naman yan na paglaon magkaka-cancer tayo.
Kaya marami rin mga kababayan natin may mga cancer. Magtataka ka, bakit kaya may cancer si Papa? Ba't kaya may cancer si Mama, ha? Hindi naman nanigarilyo, hindi naman umiinom. Kasi nga po yan, mga chemical. Hindi ko naman sinasabi na cancerous yan, pero natural. Papatayin mo yung bukbok. Natural, di may chemical yon. Papasok sa katawan mo. Tirada nyo talaga. Bakit naman kasi kayo nag-import ng mga bukbok na bigas? Kaya yun naman talaga Diyos ko po naman. Uy, ayusin nyo naman yung mga trabaho ninyo dyan. Anak ng pusa naman. Hindi naman libre ho yan. Binili ho natin yan, ha? Those sacks of rice were bought by the government and the money that was used came from our pockets, ladies and gentlemen. Ito yung mga galing sa mga buwis natin, bayan. Na inallocate sa Department of Agriculture, na inallocate para sa National Food Authority. Kaya hindi ho libre yan. Pero paano naman papakainin tayo ng bukbok? Walang iniwan yan. Pupunta ka sa restaurant, pagtingin mo sa kanin mo, may mga may mga parang kuto na gumagapang-gapang. Matutuwa ka ba noon? Ano tayo, naknang baka tira-tira na lang? Kaya minsan parang walang respeto yung mga katabi nating, mga karating nating bansa. Mga Singaporean na yan, mga Malaysian na yan, mga Thailander na yan, mga Vietnamese, mga taga Hong Kong, Taiwan. Ang tingin sa atin napakababa para tayo kumakain ng mga lintik na mga basura. Bakit hindi ninyo isoli ang punyemas na mga bukbok na bigas na yan? Sasabihin nyo, hindi, okay naman yan, Boss Erwin, isprehan lang na. Isprehan ko yung mukha nyo kung sa mukha nyo i-sprayan, para buksan mo bunganga mo at i-spray ko yung pang-spray sa bukbok. Tragis kayo, puro kayo konsumisyon, dagdag kayo sa problema ng ating bayan. Kung hindi kayo nakikinig sa mga chismis na mga patay na ang Pangulo, kung ano-ano mga katarantaduhan, umayos nga kayo. Kung hindi kayo reklamo dito, reklamo doon. Wala naman kayo na itutulong. Trillanes? Saka pa dyan. Maya-maya, ang napakadaming problema na itong ating bayan. Ayun, kagaya yung nabanggit ko, confirm. Nagsisibalikan na po yung mga Dilawan Bayan, yung mga ka-DDS dyan, mga ka-BBM. Bumabalik na ho sila at pumupwesto na, pumiplacing na doon sa isang ahensya. Pasok na ho yung mga dilaw. Puro dilaw na ho ngayon. Saan yung ahensya? Diyan sa Makati. Diyan sa Makati yung ahensya. Lahat dilaw. Simula sa pinuno hanggang sa pinakababa. Lahat sila. Akala ko nga may mga hepatitis. Sabi ko may hepatitis yata mga tao dito. Hindi pala, yung talagang kulay nila. Kasi yung mga naninilaw yung balat. Napasok na ng mga dilawan ang gobyerno. Tanggapin na ho natin yan. Mag-ready na. Kausap ko nga yung kaibigan ko si Boss Leo Palo. Ng DCME. Sabi ko, Leo, pag nakabalik na yung mga dilawan, tayo mag-impake na. Dalawa lang. Impake papuntang kulungan o impake na tayo yung mga ibang bansa. Ayaw naman nating magkaroon tayo ng hepatitis. Dalawa lang yan. Makukulong tayo. Ay, mabuti pa lumayas na lang. Or umanib na tayo. Diyos ko po. Anyway, bayan, yan ang pag-uusapan natin ngayong umaga, yung mga bukbok na bigas. Hindi ho libre yan, National Food Authority. Bakit naman may bukbok yung mga bigas na yan? Tapos ngayon, hindi pa mai-distribute kaagad. May mga lugar tayo na wala na bigas sa Zamboanga. 60 pesos ng 1 kilo na walang kakwenta-kwenta bigas. Na ang pwedeng kumain na lang ang mga manok. Kahit manok siguro, idudura ng manok yung baboy na lang siguro, kahit daga siguro, baka hindi pansinin ng daga yun. Baka bato pa sa'yo ng daga yung bigas na yun. Isa pa sa pag-uusapan natin yan. Isa pang pag-uusapan natin. Kinonfirm nga po ng Philippine National Police na Manay Leni Robredo, huwag ka na magreklamo. Yang iyong bayan sa Naga, dati, nung buhay pa yung asawa, tahimik dyan. Pero nung mamatay na yung asawa, si Secretary Jesse Robredo, ay gumulo na. Tanggapin mo na masaklap na katotohanan na kayo ang pang number 5 na lungsod sa buong Pilipinas
na mataas ang crime rate. Huwag kang magagalit. Nagalit daw itong Aling Lenny dahil sabi ng Pangulo, bakit niya sasabihin na kami ay source ng mga shabu, hotbed ng droga? Hindi kami source ng droga. O sige, sabi ng PNP, hindi nga, kung hindi nga, pero bakit number 5 ka sa pinakamataas ang kriminalidad? Ay, totoo ito. Engineer Randy at saka Engineer Rolly. Totoo. May kakilala ko na nagsabi, sa Nagaro, magkatingin na lang sa inuman, nagsasaksakan eh. Walang biro. Kaya sasabihin daw, bakit mo tinitignan yung, girlfriend ko? Nakita ko, masama. Alam mo, pumikit ako pag tumingin ako ganun. Nagkasaksakan na. Natural, inuman yun. Siyempre, lilingon ka daw, di ba? Pag nakita may kasamang may babae ko na magandang kagaya nakaupo na, nakita ko may kasama lalaki. Sasaksakin ako ng lalaki kasama niya. Ganun daw. Ganun daw dyan sa Naga. Sus Mariosep, Panginoon ko. Ay, nako. Tapos nagre-reklamo ka Manay Lenny. Huwag ganun, ha? Aha, isa pa hong pag-uusapan natin sa Bicol pa rin. Yung kulang-kulang na school administrator, na-relieve na. Naalala ninyo yung nag-viral na sinunog yung mga bag ng estudyante? Na-relieve na sa pwesto. Mabuti nga sa'yo, may tama ka rin sa ulo eh. May siopak ka rin sa ulo. Suspendido na po siya ng 90 araw. Mabuti naman. At wag lang suspendido, si Bakin na yan, si Pain na yan. Wala kang karapatan na maging school administrator, Alexander James House yan. Wala. Dapat sa'yo, bastonero sa City Jail. Bastos! O sa Muntinlupa. Tignan natin, sunugin mo yung mga gamit ng mga preso. Gigripuhan kang hanayopak ka. Ay, isa sa pag-uusapan natin. At, eto pa. Ay, dito naman tayo. Public service. Ito ha. Ito, mga graduate sila ng ABE or ABE International Business College. Under ito ng AMA, Computer College. Ha? Abay, 2 taon na pong nag-graduate sila sa naturang eskwelahan bayan. Awa ng Panginoon Diyos, baka binukbuk na rin yung kanilang mga diploma at saka mga TOR. Ay, ang sabi lang sa kanila, wait lang ha, wait. Marami pa kasing ang gumagraduate. Oy, ABA, sandamukal kayo mga tanga. Kailangan ng estudyante para makapag-apply sa trabaho. Ano ang proof niya na nag-graduate siya? Kung hindi mo ibibigay yung mga diploma na yan, yung mga TOR na yan, Correct ka dyan. isaksakan din pala ng pulpul itong AB. Hoy, mga magulang, sa susunod, wag nyo nang i-enroll sa ABA yung mga anak ninyo. At baka matulad dito sa mga magre-reklamo mamaya. Akalain mo, graduate na, hindi pa maibagay yung kanilang TOR at saka diploma. Requirement yun sa paghanap ng trabaho Tragis kayo. Sus Mariosep. Ay, tawagan natin mamaya yung Commission on Higher Education para tuktukin ang ulo ng mga hinayupak na ito, mga bastos. Ewan ko ba? Yung isang eskwelahan nanununog ng mga bag. Itong eskwelahan naman ayaw magbigay ng diploma. Yan ang sinasabi ko, bayan. Puro problema itong ating bayan. Kaya hindi ba ma-stress ang Pangulo dyan? Bumili tayo ng bigas, may bukbuk pa. Ibig sabihin, bulok. Panginoon ko. Pinag-aral mo yung anak mo para makapagtulong sa'yo, makapagtrabaho. Walang diploma, walang transcript of record. Diyos ko po. Ay, dito na tayo. Isang public service naman din. Pero ito ay public service mula sa puso. Dear Sir Erwin, I am Nika, 50 years old at isang sales supervisor sa isang mall sa QC. Problema ko po itong karelasyon ko na isang 20-year-old na barista. 50, 20. Kontra lahat ng mga kaibigan kong magulang ko and even my eldest daughter who is 22 years old. Mukha raw kasing manloloko at kesyo kahawig daw ni Tio Paeng na mukhang manghuhut-hut ng pera. Ang sabi nila. Pasensya na.
Ay na, hindi ako natatawa sa iyo, Nika. Okay, sandali lang ito kasi si Engineer Rolly at saka Engineer Marvin. Pero sir, ako naman ang makikisama sa kanya, di po ba? At hindi naman sila. Mahal ko po si Dag... So, dami-dami ng putragis na pangalan. Mahal ko po si Dagulito or Dags for short. Ay, Diyos ko po. Dahil bukod po sa maasikaso, magaling po siya sa romansa. Ay naku, hindi na ho natin pwedeng basahin ito at baka tayo sitahin ng KBP. Ano ba ito? May mga bulitas. Ay, Diyos ko po. Anyway, next paragraph. Hindi po siya humihingi ng pera at kusa ko lang siya binibigyan ng allowance everyday. Kaya paano nasabi nilang manghuhut-hut si Dags, sir? Ako po ang nakakaalam, okay? Paano ko iparamdam sa kanila na mali ang kanilang impresyon sa aking boyfriend? At tanggapin na lang nila na mahal ko po siya. Sir, help me. Gumagalang, Nika. Engineer Rolly, anong maganda rito kay Dags? Anak ng... mamaya, Madam Nika. Hahanap tayo ang magandang katapat yan, si Doktora Perea. Ang maganda magpayo dyan. 50 years old si Madam, yung boyfriend niya, 20. So, 30 anyos. Hindi siya hinihinga ng pera pero binibigyan niya allowance every... Ano yung estudyante? Barista naman pala yan eh. Dapat, Nika, ito, sa akin lang naman ito, sa ganang payo ko lang naman ito. Hindi pa naman ako isang eksperto. Pero ito yung natutunan ko sa Georgetown University. Nung ako ay maging dean ng graduate school doon. Bakit mo bibigyan ng allowance yan? May trabaho naman yan. Diba? Oh, barista. At saka ano yan, estudyante? Ano yan, anak mo? Kaya tuloy nagagalit yung eldest daughter mo na 22 years old. Ang masaya klap pa niyan, medyo ilayo-layo mo yan, Dags na yan, baka maligawan pa yung anak mo. Diyos ko po, Diyos Maria Josep. Sa bagay, hindi ko natanong, hindi niya sinulat kung yung dalawang anak niya babaeng pareho. Siguro naghanap siya ng anak na lalaki. Palagay ko. Wala siyang anak na babae, so lalaki. Anak. Anyway, Nika, mamaya-maya, madam, paibigyan ka namin ng payo. So, tutok lamang towards the end of our program, Bueno ba yan? Oras po natin, alas 10:20 na ng umaga ng Huwebes, 23 ng Agosto 2018. Sa ating po pagbabalik, pag-uusapan natin itong 133,000 sako na bigas na galing Thailand na ngayon ay nasa Subic Bay Freeport na ipapamahagi sana sa NFA. Kaso medyo maantala dahil huhugasan daw muna. Ano yan, gulong? Ano yan, kotse? Kailangan mo ng hugasan? Buisit? Adya lamang ho kayo, bayan. Alright, tuloy-tuloy tayo, bayan. Alas 10:24 na ng umaga. Ito. Alamin natin mismo mula sa National Food Authority, mula kay Director Rex Estoperes, ang tagapagsalita ng NFA. Magandang umaga po, Director Estoperes, sir. Erwin, magandang umaga sa iyo sa ating mga tagapakinig. Sir, una po sa lahat, salamat for picking up our call. Pero meron po... Anytime, sir. Anytime. Sir, totoo ba itong aking narinig, nabasa, na monitor kanina sa ilang radyo, na aabot sa 133,000 sako ng bigas na nasa Subic Bay Freeport Zone, ang may mga bukbok at ito ba ay papatungo sa NFA ito? Ito ba ay para sa NFA, ito mga bigas na may bukbok ngayon dyan sa Subic, sir? Tama po yan. Tama po yan na para yun sa NFA, pero hindi pa sa atin yan. Ang final acceptance natin sa bodega. Pero yung bukbok na yan, pag nag-import po tayo, nakalagay palagi sa ating mga kontrata na pag may mga infestation, kailangan they have to spend for the fumigation until such time na
atin ko namang ulit na subject sa laboratory analysis at kung safe na, saka natin ibababa. Bakit nagkakaroon ng bukbok, sir? Hindi po ba na i-inspeksyon ng mga mga ating tauhan na bibili ng bigas doon, yung ating representative na bago ikarga sa barko ito, make sure na mabango ito, walang bukbok? Bakit po ganon? Sa Erwin, lahat po yan ang kinakarga natin sa load port. Meron tayong SDS, yung ating pong quality inspector. Okay. Hindi maiwasan yan na kahit sabihin mo na sa tingin natin by ocular inspection, wala siyang bukbok. Pero pagdating mo dito sa ating bansa, napisa na yung mga itlog ng bukbok na yan. Pumaro yan sa bigas na magkakaroon ng bukbok kahit na sa mga bahay natin. Pag matagal natin sa imbakan, kakabukbok din yun. Ganon din po doon sa ating mga in-import. No? Ang barko lalo na mainit ang kanilang bodega, yung mga hatches nila. Yan ay talagang napaka-conducive yan para doon sa mag-hatch yung bukbok. Pero may mga protocol na dahil na even isang nakakita yung ating mga inspector ng isa lang na live test, lahat po ng kargamento na kailangan i-fumigate dahil hindi natin alam yung extent ng bukbok doon sa bodega po ng ating mga barko. So, kung masasagot niyo itong tanong, sir, meron hong pahabol na katanungan dito. Hindi ba delikado sa pangangatawan, kalusugan ng tao pag pinufumigate lagi ang mga bigas para sa mga laban sa mga bukbok na ito? Hindi ba cancerous itong fumigation na chemicals na ito, Director, sir? Ang ating pong tinitreat dyan sa fumigant po under the quarantine law. Ang quarantine po niyan is Bureau of Land Industry. Okay. Ang under the quarantine law, lahat po ay acceptable yung international standard na dapat po may gagawin ka ng test ko like for example, pagkatapos yung fumigation, kailangan mo i-ulit by aeration. Pagkatapos po yan, isa-subject ulit natin sa ating laboratory. At ayun po naman ay kung ma-okay naman po, natin hanggang hindi maayos ang ating pagdala po ng bigas sa atin, hindi po i-accept po yan na yun. Alright, isa pa hong katanungan, sir. Alam niyo na ho siguro, sabi po ni Mayor Climaco ng Zamboanga, medyo may kakulangan sila ng bigas ngayon. Ang pinakamura yata nilang bigas ngayon doon, ang ordinaryo, 60 pesos per kilo. Opo. Yung aming monitoring, 55 ang pinaka-papa doon. So, ang ginawa natin, last week, nagpababa na tayo ng 120,000 bags doon sa Zamboanga. At kasama po yung, kasi ang depo po ng Basuta, yung Basilan, Tulo at Tawi-Tawi, ay Zamboanga. So this coming weekend, another 120,000 bags. Yung 100,000 po doon, ay bababa po natin yan para lang sa Zamboanga po yan. At yung Basuta naman, even though na under sa arms po yan, hawak pa rin yan ng depo ng ating Zamboanga. So, yung ating pong NFA rice, ay andun po at yun po, i-sustain natin yung ating mga market. Ang problema lang ito dahil nasanay na, natusanayan na nila na magagandang bigas, galing sa backdoor at mura, pinakasanayan na nila na bakit biglang tumaas. Kahit sabihin natin na commercial is local, nakasanayan na nila yung mura. Pero huwag sila mabahala dahil ang electric ko naman, andun sa situation na yun na parang sustain yung ating pamilihang bayan. Bakit nga po nagkulang ang bigas? Are you saying, sir, na dahil napigil na smuggling ng bigas pagdaan sa backdoor, kaya kumukulang na ang supply nila doon? Traditionally and normally, ginagawa po nila yan dahil backdoor. Yung yun, na nasanay na yung mga tao doon na hindi na motivate yung natin na magtatapa doon sa mga production nila sa Zamboanga na mag-produce. So, dapat na pinaplano natin yung increase na magsaray sa ating backdoor. Kaya anong gagawin natin? Ngayon lang tayo ngayon nag-CPC-had. Ngayon tayo nagpaplano. Pero kami naman po ay nag-action po at ginagawa namin ng paraan para matugunan ang pangangailangan ng ating Basuta, including yung Zamboanga. Director Rex Estoperes ng NFA, maraming salamat, sir. Magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat din, Erwin, at mabuhay po tayo at ating mga ay tawagan mga Salome yung mga eksperto, mga doktor. Tanong mo kung itong fumigation ito, binobombahan daw yung mga bigas. Hindi akalain mo, kain tayo ng kain ng NFA. Yung pala binobombahan ng mga anti-bukbok. Ang problema niya, baka mabukbok naman yung mga bituka natin. Kaya minsan magtataka, di ba? Anong ka namatay? Cancer eh. Baka naninigarilyo ba ang tatay mo? Hindi eh. Umiinom, hindi rin. Ayun, baka kakakain ng mga
chemical, mga pinapang-spray sa mga bigas. Diyos ko pong pineapple bayan. Oy, hinay-hinay kayo sa Amerika, yung mga ganun ha. Alam nyo, sila ay health conscious ang mga Amerikano, mga Hapon. Hindi basta-basta tira ng tira. Ay, tanungin nga natin itong ating suki. Secretary Francisco Duque III ng Department of Health. Magandang umaga, Sec. Magandang umaga sa iyo, Erwin. At pasensya ka na, hindi kita nasasagot sa mga ibang mga interviews mo dahil yung oras, nagbago ka ng oras. Alam mo, sir, okay lang. Basta sikasuhin mo lang ito mga... alam ko naman na umiikot kayo tungkol sa mga dengbak siya na yan. Oo, ano pang... salamat. We understand, Sec. We understand. Thank you. No worries. Kaya kami natawag lang. Matanong ko lang, sir. Ito mga chemicals na pumapasok sa mga katawan natin, ito mga pang-spray sa mga pestisidyo, mga pang-spray sa mga bukbuk, sa mga bigas. Hindi ba in the long run, kung lagi tayong nakakain ng mga bigas na lagi in-sprayhan ng mga anti-bukbuk, baka tayo magka-cancer? Kasi marami tayong mga kababayan na nagtatanong, yung papa ko namatay ng cancer, hindi naman siya naninigarilyo, hindi umiinom, pero may cancer. Wala naman silang lahing may cancer, pero nagka-cancer. Posible ba ito pag lagi na tayo nag-i-induce ng mga chemical para sa mga mga pestisidyo, sa mga farm, or mga bigas na pangpatanggal ng bukbuk? Pag nasobrahan tayo, hindi ba tayo magka-cancer ng mga ito? Cancerous ba ito mga ito? Well, may posibilidad na maging gano'n, kaya mahalaga yung binabantayan at minomonitor yung content ng chemicals na nakahalo sa mga pestisidyo. So, kaya meron tayong FDA at mga ibang ahensya na tinitingnan na itong mga chemicals na ito ay ito iligtas at hindi makaka-apekto sa kalusugan ng ating mga kababayan. Pero wag naman yung sobra-sobra. Tama yung sinabi mo kasi itong fumigation na sinasabi nila for the rice weevil para matanggal, para makain mo, masalba yung bigas. Ang problema natin hindi naman ako pwede ng tapos patungkol dito kasi hindi ko pa alam kung ano yung fumigation na gagamitin. Sinasabi lang nila gamitan ng fumigation, pero usually ang mga fumigation natin water-based na Oo. Kung water-based na mas madali silang mawala. Is it possible ba, Sec? Siguro matawagan mo yung Region 3 director mo doon, pasilip mo kung ano yung paano fumigate yung 133,000 sako ng bigas ngayon ng NFA. Hindi naman sa nakikialam kayo, pero syempre, alang-alang sa kalusugan ng mga kababayan natin, baka pwede pong silipin in coordination with the NFA. Yung, kasi if-fumigate na nila, panay may bukbuk yung bigas na 133,000 sako na galing ng Thailand, binubukbuk ngayon, sir. Kaya nga, maganda naman yung iyong mungkahi at gagawin natin yan. Patatawagan ko Region 3 DOH para tignan kung ano ba ang fumigation na gagamitin at siguraduhin na ito meron seal of yung safety na dumaan sa FDA. Alright, maraming salamat po, Secretary Francisco Duque, DOH. Mabuhay din po kayo, sir. Thank you and good morning. Thank you po. Kasi mahirap po ba yan sasabihin, okay lang yan, kung naman ito, safe. Safe? Namamatay nga yung mga peste. Hindi safe yun. Aba, mas ika nga, yung mga tiyan natin, yung ika nga, yung ating katawan, mas sensitive. Kung yung mga bukbok, pinapatay niya. Mga peste yan. Lalo, how much more ang tao? Kung lagi-lagi NFA ang binibili mo, tapos in-sprayan lagi ng bukbok, Diyos ko po, baka 5 taon may cancer ka na. Cancer of the liver, cancer of the lungs. Kaya ang daming namamatay ng mga kababayan, puro mga cancer na laang. Baka Diyos ko, spray kayo ng spray naman kung ano-ano. Alisin nyo na nga yan, wag na nga kayo okay lang yung mga pestisidyo sa mga magsasaka, yung para tumaba yung ganito. Kasi yun, in-spray doon sa bata pa. Pero kung i-spray mo, bigas na yan, na bukbok, isprayhan mo, Diyos ko po naman. Bakit? Lahat ba nung matatanggal? O pag pinukulaan mo yung bigas, yung chemical nandoon pa rin sa kaldero, umikot-ikot. Kayo talaga naman, oo. Nasa linya si Ma'am Zenny Soriano, ang convener ng Bantay Bigas.
Magandang umaga, Seni Soriano, ma'am. Magandang umaga din po sa inyo. Ano raw, si Erwin Tulfo po ito, live po tayo sa Radyo Pilipinas. Ma'am, ano raw bang dahilan na naman ng NFA at nakulang na ang bigas sa Zamboanga? At pagkatapos, binubok-bok yung in-import nila na bigas galing Thailand. Anong balita nyo rito, Ma'am Seni? Ang problema po kasi sa importation natin ng bigas ay ang NFA po ang kulang ang supply ng bigas. Pero yung mga commercial trader ay marami po silang bigas dito sa Manila at saka sa iba pang lugar. Ngayon, ang kailangan po ang gobyerno mismo ang gumawa ng paraan para masupplyan talaga yung Zamboanga ng bigas. At kailangan din ay magpatupad sila ng price control. Kasi paano naman po yung mga mahihirap na bibili ng 60 pesos hanggang 70 pesos na per kilo ng bigas. Nako. Hindi na po kakayanin talaga ng mga tao yun. So, I guess mag-import pa ng ang NFA, ano? Nagtataka ako bakit tayo kukulangin. Ang dami natin mga bigas. Wala bang pambili ang gobyerno ng bigas sa mga magsasaka natin? Yun, kahit po may pambili sila, ang mandato po ng NFA ay hindi na nila ipinapatupad. Dahil ang mga economic managers po ng Pangulo ay ang mungkahi ay kailangan ay mag-import na lang tayo ng bigas. Mas magastos daw ang bibili pa ng palay sa mga magsasaka natin dito sa Pilipinas. Pero nakakatulong naman sa mga magsasaka, di po ba? Iyon nga po. Malaking tulong po yun at saka mas uunlad yung ating ekonomiya kung dito iikot yung pera. Kaso nga po, yun ho yung patakaran neoliberal ng gobyerno natin. Sino ba yung mga impacto na yan? Yung mga bulong ng bulong dyan? Ang mga economic managers po nila, di si Nadyok, no? Yun po, pati na si Secretary Pinyol, gano'n na rin ang sinisigaw. Yun yung NFA Council. Sama mo na dyan si Secretary Dominguez. Oo, si Dominguez. Yun, mga direktor din po sa bangko, kaugnay sa bangko, na kung saan ay sila yung kumikita sa importation. Sandali lang, Mama. Bato-bato sa langit, ang tamaan, wag magagalit. Opo. Anyway, Ma'am Seni Soriano, maraming salamat po. I guess it is beyond your control, Ma'am. At nandoon na pala sa taas, mga manager pala. Hindi naman tayo mga manager. Tayo ordinaryong manggagawa lang, Madam Seni. So I guess parating na lang siguro talaga natin. Ang mukhang mali naman. Kaya siguro ganun-ganun na lamang sinisigaw ng mga kapisanan ng mga magsasaka ng Pilipinas, magbubukid ng Pilipinas dahil, tignan mo naman yan, imbis na bilihin yung mga bigas ng mga farmer natin, bibilhin natin yung mga bigas ng mga farmer ng Vietnam, ng Thailand. Sila ang yumayaman, yung mga hinayupak doon. Oo nga po. At kayang-kaya po natin i-produce yung bigas kung tutuusin. Sus Maria Josep. At kaya nga po kami may panawagan talaga na itigil na yung importasyon ng bigas. At dito na lang sa Pilipinas. Ako din, sang-ayon ho ako dyan, para makatulong naman, Diyos ko po naman, alam ko naman self-sustaining tayo, kaya naman ho natin yan. Marami na ho, matagal na ho sinasabi niya na we can survive without importing. Ang problema lang ay pag hindi tayo, kasi pag bumili tayo sa mga kababayan siguro natin, kasi baka wala tayong kikitain yung iba dyan. Ayun nga po. Walang mas malaki po ang kita sa importation. Walang maisilid sa bulsa. Yun nga po. Kasi baka, kunwari, ito na panaginipang ko lang naman ito, Ma'am Seni. Kunwari, ang bili nila ng isang sako doon sa Vietnam o sa Thailand, 1,000 pesos yung bigas, baka doon sa farmer natin, yung palay, wala nakikitain yung mga tagabili, yung parabili. Kasi baka ang bili na nila sa bigas ay mga 2,000. Wala na silang kita, di ho ba? Actually po, kumikita yung mga traders dito sa Pilipinas na pagbili sa mga magsasaka kasi binabarat nila yung ang tanong ngayon, bakit presyo? hindi na ang rekta bumili ang gobyerno, kontra tayo ng gobyerno,
kung magkano yung bili ng rice traders, bakit hindi ganun ang bilihin ng gobyerno? Ang utos po ng economic Manager na naman. sa council, sa NFA council, Oo. ay dapat po ay 17 pesos lang ang pamimili. Oo. Ang trader namimili na ng 21 pesos. Oo. Pagka, At least, kahit na 21 pesos, napupunta naman sa farmer. Di ho ba? Yun nga Hindi po, napupunta oo. sa Vietnamese farmer o Thailander na farmer, kung sino man yung impacto na yan, sila Ching Hua na yan, o Huang Heyo na farmer, at least napupunta kay Mang Juan de la Cruz na magsasaka na tiga Nueva Ecija, ma'am. Opo. Ay, Yun nga naku, po Diyos ko yung po, problema maha-high blood talaga ako. dito sa ating Sige, ma'am. bansa. Oo, salamat po, Ma'am Seni. Buti ngayon, nalaman na, nagkaalaman. Ma'am Seni Soriano, maraming salamat. Convener na Bantay Bigas. Oo. Maraming Thank you, salamat ma'am. po. Gusto rin po namin ipanawagan yung aming kalampag sa social media. Ay, sige. Kalampag kontra importasyon at Papa-kontak ko kayo kagutuman. kay Maiko. Medyo Opo, salamat ala po. naman date si Maiko ngayon. O sige, kaya medyo diretso yung kanyang... Sige ma'am, pakakontak Opo. natin. Oo. Salamat Maraming po. salamat po. Diyos ko po, high blood ka. Kunin mga yung gamot ko na, Robas. Ay, Robas, yung gamot para sa puso. Diyos ko, high blood tayo dito. Ay, magandang umaga, Mayora Isabel Climaco Salazar ng Zamboanga. Mayor, buenos dias, ma'am. Buenos días, Erwin. Ivaya con Dios contigo. Si Gracia, se contesta usted na diamon na call contigo, ma'am. Yes, sir. Yes, sir. Go ahead po. Ma'am, totoo ba na umabot sa 72 pesos kada kilo ang bigas niya dahil kulang na ng bigas dyan sa Zamboanga City? Well, correct po kayo. But yesterday, we were able to have a breakthrough kasi po nagkaroon po kami ng inspection together with the DA, NFA, DTI, and City Agriculture at naibsan na po namin ang kakulangan ng bigas sapagkat ang ating mga local rice dealers ay nakapag-produce ng 100,000 sacks of rice Ay, salamat. coming from Isabela province as well as India, and we are able to respond to the demands for the buffer of 2 months. However po, yung declaration of state of calamity is still in place for 60 days at kukuha po kami ng long-term solution for this. Kukuha po kami sa Sibugay once nakapagkaroon na po tayo ng season ng harvest. All right. So, everything is okay for now, ma'am, ha? Sí, napabor de Dios y Nuestra Señora La Virgen del Pilar, and we wish everyone, particularly po sa ating mga kababayan sa Basilan, Suluta, Witawi, Cagayan, Bukidnon na na-experience din ang rice shortage, pwede po nating maibsan sa tulong ng ating mahal na Pangulong President Duterte and yung kay Secretary Piñol from the Department of Agriculture kasi po expected din po siyang makarating sa Zamboanga at yung ating price po ng NFA rice used to be 42 pesos is already sold at 32 pesos. So yung 72 pesos natin, we hope to see a normalization in a few days from now once the market is available of rice again, sir. Pero kumusta ang mga stock ninyo, Alina, Zamboanga, ma'am? Napabor de Dios po. The stocks are really well supplied already. In fact, the local government will also be assisting our trucks para makakapag-distribute po sila. At even the NFA, good news, a very hard-working team, meron na rin po silang tagpuan day. And pumupunta po sila sa barangay at nagbebenta din ng NFA rice. All right, very well said. Muchas gracias, Muchas gracias, Mayor Maria Climaco, ma'am. Muchas gracias contigo. Okay, ha? El hora na Pilipinas, Philippine Standard Time, son alas 10:44 del temprano de Huebes, a 23 de agosto 2018, aquí na Islas de Pilipinas. Ano ba yun? Sige. Ay, commercial. Dapat si Indian. Dito lang kung paano yung commercial, ibig sabihin. Philippine Standard Time, 10:49 ng umaga. Nasa linya ng telepono si Secretary Harry Roque, ang presidential spokesperson. Magandang umaga, Secretary Roque, sir. Magandang umaga, paring Erwin, at magandang umaga sa lahat ng nakikinig sa atin. Finally, sir, justified yung sinasabi ng Pangulo na nagngangaw-ngaw kagad itong si Manay Leni Robredo at ang mga bataan niya doon sa Naga na bakit daw tinawag na Shabu hotbed yung lugar nila. Sabi ng PNP, bakit di tatawagin? Isa kayo sa pinakamataas na crime rate. Nasa top 5 kayo ng crime volume ng Pilipinas, Secretary.
Well, gaya ng sinabi ko, parang Erwin, ang presidente naman, may access yan sa informasyon na siya lang ang nakakakita, no? So wala pong sasabihin yan na walang basihan, no? Lalo na pagdating sa usaping krimen, dahil alam naman natin, nakatutok talaga ang presidente dito sa usaping krimen sa ating bayan. Alright. Iba pa hong topic, sir, yung meron daw 133,000 sako na bigas na nasa Subic ngayon na may bukbok. Nakarating na po ba ito sa kaalaman ng Pangulo? Sir? Oh, yes. Ang totoo po yan at ang problema po natin ay itong bukbok pong ito ay hindi natin inaasahan ito dahil alam naman natin na nag-angkat tayo ng bigas para mapababa ang presyo. No? Kaya nakakabahala talaga itong development nito na imbis na makarating lang sa mga mamimili itong ating bigas na para kakainin na, meron pa palang bukbok. No? At ngayon po, ang sinisiguro natin dahil ang NPA naman po ay nasa Office of the President pa, hindi pa po na ililipat sa DA, gusto po nating malaman kung ano talaga nangyari. No? At sa ngayon po, nag-aantay po tayo ng mga kasagutan, no? Kung bakit nangyari ito. At hindi po talaga dapat mangyari ito dahil taong bayan po nagbayad. Ito mga inangkat natin mga bigas neto na hindi nakakarating. Dati ang sabi nila, ang sabi nila ay yung ulan daw, kaya hindi raw naibaba. Pagkatapos ng ulan, bukbok na naman, no? So talagang ano ba yan? Binayaran ng taong bayan yan para makarating, bakit hindi nakakarating? Ngayon, Sir, isa pa ho, yung pati si Pangulong Duterte, finally nagsalita na rin tungkol dyan sa nangyari sa NAIA at kailangan gusto niya raw na may accountability at inutusan nga nito si Secretary Tugade at nag-warning din ang Pangulo na pag naulit daw yung laglag bala, sisibakin niya na si Secretary Tugade at ganun din si Ginoong Monreal ng NAIA General Manager, Sec. Well, ang presidente po ay may isang salita. Kapag sinabi niya linisin na hanay, dapat dinilinis. At hindi po katanggap-tanggap sa kanya itong mga pangyayari na parang napakabigat na pahirap ang dinanas na ating mga mananakay. Ang gobyerno po ay dapat magsilbi sa mga mananakay at hindi po dapat nagbibigay ng pahirap. Sir, panghuli na lamang, ito ay you may or you may not answer this, pero I know this is sa level nyo na ho ito. May mga naglalabas ang mga report ngayon, sir, sa mga dyaryo-dyaryo na unti-unti na raw nagbabalikan. Ano po reaksyon nyo rito? Nagbabalikan na raw ang mga dilawan sa government agencies. Ano ho ang reaksyon nyo rito, sir? Well, sa akin po, hindi ko pa naman po nakikita yan. No? At sabihin niyo po kung sino yung mga sa tingin ninyo, mga dilawan na bumabalik. No? Ako naman po talaga, ni minsan, di po ako naging dilawan. No? Kilala kita, sir. Yung kulay pula. Oo nga, pula. Kaya hindi naman po totoo yan at hindi naman po hayaan na ating Pangulo yan. Alright. Secretary Harry Roque, maraming salamat, sir. Magandang umaga, mabuhay po kayo. Salamat po. Magandang umaga po. Alright, oras po natin, alas 10:53. Siguro busy lang ito si Secretary Roque. Naintindihan ko naman ho, ito talagang ikot ng ikot din ho itong mama na ito. Kung saan ang Pangulo, naroon din ho ito. Kaya alahong moras na ito na mag-monitor. Kasi ho, pag ikaw ay kagaya ng Pangulo, paano? Kung wala kang ginagawa, katulad ni Pinoy, na nakanganga ka lang doon sa palasyo, marami kang oras, ha? Oo, di ba? Si Pinoy nakanganga lang ganun. At natulo ang laway, hindi kaya nga, walang problema. Pero kay Pangulo, tingnan mo, biyahe dito, punta doon. So ano pang gagawin? Pero totoo ho yan. Nagsisibalikan na po talaga yan mga yan. Maniwala ho kayo. Sinasabi ko na yan. Pero balikan lang ho natin itong si Manay Lenny na nagrereklamo na sinasabi, bakit nyo naman sinabi, Mr. President, na hotbed, ha? Shabu hotbed ang Naga na parang kami ang source ng shabu sa buong bansa. Walang katotohanan. Nagreklamo pa yung konseho nila doon sa Naga City. Hoy, mga konsehalis dyan at maging yung mayor na rin. Noong panahon ni Jesse Robredo, yes, tahimik dyan dahil si Robredo lakad na lakad. Si Jesse ha, hindi si Lenny. Si Jesse na lang. Kasi baka mamaya maisip ng mga tao si Lenny. Si Jesse Robredo, kita mo nakatsinelas na lang. Lakad na lakad, umaga, tanghali, gabi. Ha? Kaya nababantayan niya yung buong Naga.
Pati wedding, alang wedding dyan, under kay Jesse Robredo. Diyos Maria Josep. O ano yung pagkawala ni Robredo? Ay, nagkahetot-hetot na. O, katulad din ni Pinoy. O, tatanungin nun yun, bakit ba binoto itong Leni Robredo na ito? Ang kwento kasi dyan, sa sobrang mahal ng mga tao at bumilib ng tao doon kay Jesse Robredo. Dahil napakagaling eh. Siya lang yung miyembro ng gabinete ni Pinoy na nagtatrabaho. Yung iba nakanganga lahat, parang kagaya kay Pinoy. Pansinin mo, may kuha nga ako minsan eh. Yung cabinet meeting, lahat sila nakanganga. Nakaganon lahat. Oh, si Jesse lang nakaganon, nakakuano. Panahon ni Jesse, pero nung mawala na yung asawa niya, wala na, nagkaletse-letse na. Kaya kayo dyan mga konsehal, imbis na magngaw-ngaw kayo at magre-reklamo, ayusin ninyo, siguraduhin ninyo, pukpukin ninyo ang chief of police ninyo dyan na, oy, binansagan tayong Shabu Hotbed. Oy, nasa number 5 daw tayo ngayon ng pinakamataas na crime volume sa buong bansa. Anong gagawin natin? Imbis na magngangawa kayo dyan, imbis na magngunguy-nguy kayo, kumilos kayo, hindi yung re-reklamo kayo. Parang akala nyo na si correct. Sabihan nyo rin yung amo ninyo, si Manay Leni. Ma'am, medyo may katotohanan yung sinasabi po ng PNP. Sandali lang ha. Nasa linya ng telepono si Chief Inspector Malu Kalubakib, ang Public Information Officer ng PNP Region 5. Magandang umaga, Major Kalubakib, ma'am. Hi sir, magandang umaga po. Maray na aldaw sa Bicol po. Ay, marhay na aga, ma'am. Opo, yes sir. Okay. Sabi ng PNP, kasi few days ago, na-monitor siguro, sabi ng Commander-in-Chief natin, yung naga na yan ay Shabu Hotbed. Abay, yes, pinasinunggalingan po yan ng Vice Presidente. Sabi, hindi. Sinabi rin ng konseyo dyan, sobra ka naman, Mr. President. Hindi kami ganon. Pero kahapon, sabi ni Chief PNP, hindi, ang naga ay nasa top 5 ng crime, pinakamataas ang crime volume. Is this correct, Major Kalubakib, ma'am? Yes, sir. Actually, as hotbed po ng Shabuang Naga City, that was the record from PIDEA, na yun po ang pinakita ng record. But otherwise, we will also further intensify yung ating anti-illegal drugs operation. Kung namomonitor po ninyo, marami pong accomplishment kayo ng Naga with regards to illegal drugs. Talagang binabawasan po natin ang bulto ng droga po sa Naga. Yan yung dahil lang pag-upo ng Pangulong Duterte, kaya nag-intensify na, di po ba? Pero yes, nung hindi pa po nakaupo si Pangulong Duterte, wala naman yata masyado. May mga nahuhuli, pero mga sachet-sachet lang. Ma'am. Opo. May mga nahuhuli tayo. Yun po, mga sachet lang po ang nakukuha natin. Ma'am, yung crime volume naman, speaking of crime volume, kasi may kilala ako dyan, sa mga inuman daw, pag nagkatinginan lang, nagrarambulan na yung mga kabinataan dyan sa Naga. Kaya karamihan daw crime versus person ang labanan dyan. Dahil magkatinginan lang, nagkakabugbugan, nagkakasaksakan. Kumantala ng my way, nasasaksak. Major Kalubakib. Hindi naman po yata, sir, ganon. Actually, as a top 5 na in crime volume ng Naga City po, alam niyo naman na talagang fast-paced po ang development ng Naga City. So, kaya marami pang mga opportunities talaga yung mga criminals natin na gumawa ng mga pagnanakaw, ng robbery, and even criminality. So, again, directed po ng ating Regional Director, si City Director, Senior Superintendent Panganiban, na mas lalo nilang ipag-intensify yung anti-criminality operation. Ma'am, alam nyo, mawalang galang na, no? This is inexcusable, ma'am, Hindi naman po pwede na maliit ka lang na lungsod, ha? Ang dami-daming malalaking lungsod. How come Cebu City? How come Parañaque, Manila, QC, hindi naman siya ikang mataas ang crime volume. Does it mean to say mas magagaling ang mga pulis namin dito sa NCR kaysa dyan sa Naga, ma'am? Per population po ng Naga, nasa 200,000 lang po ang population, actual population exactly, ng Naga ma'am. Dapat nga mas makontain po ng PNP po yan dahil mas kukonti ang population rather than sa mga Tondo, Manila na siksik bawat kulang na lang wala nang matulugan ang tao sa metro sa lungsod ng Maynila. Di po ba, ma'am? Mas maraming tao, mas ika nga yung crime volume, mas matindi dahil sa dami ng tao, ma'am.
Yes, sir. Actually, 200,000 paggabi yung Naga City. Ayun. Pag umaga, sir, talagang dagsa yung mga tao. Palibot ng Naga, being the center ng Camarines Sur ang Naga City. Talagang maraming tao. Almost billions po ang dumarayo po dyan. Maraming siguro mga 1 million lang. Kami din sa NCR, ma'am, 11 million po kami pag umaga. Pag gabi, nasa 6 million yata. Pero pag umaga, 11 million. Pag absent po si Salome Navarro, yung aking producer dito, nasa 10,999,000 lang. Pero pag pumasok siya dahil 11 million. So, I guess mas marami kaming tao dito sa NCR, ma'am. So, I think, ma'am, ang maganda sigurong gawin ng City Council dyan, ng Mayor dyan, mas magtrabaho pa na mabuti, come up with laws na paano mapababa ang criminality dyan through the help of the PNP. Tama po, Major Kalubakib? Tama, sir. With the interception, of course, ng local government unit, kailangan talaga yung tulong nila. Correct. Corrected by. Anyway, maraming salamat po, Major Malu Kalubakib ng PNP Region 5. Good morning, ma'am. Thank you, sir. Thank you very much. Mabalos po, mabalos. Ganun lang yun inexcusable yun. Manay Lenny, halika, makinig ka sa akin, ha? Ayaw mong tanggapin na hotbed kayo ng Shabu. O sige, sabihin na natin, hindi na. Pero yung, ang PIDEA pala may sabi nun. Yung crime volume, sabi na ni General Albayalde, ang liit-liit ninyo na lungsod kumpara sa Quezon City. Bakit ang Quezon City wala sa top 5? O sige, malaki masyado Quezon City. O Manila. Maliit na Manila, ha? Nagsisiksikan ng mga tao dyan. O bakit wala sa top 5? Sige nga. Wag na tayo lumayo. Taguig, napakaliit ng Taguig. Kasi laki na lang yata ninyo. Bakit wala rin sa number 5 sa pinakamaraming krimen? Kasi tutulog-tulog kayo sa pansitan dyan. Tanggapin mo naman sa club na katotohanan na mamatay ang asawa mo. Wala nang ginawa mga mayor dyan. Para Joseph. Tapos magngangawa yung konseho na unfair naman, tinawag kami. Huwag na kayong gumawa. Kumilos na lang, Manay Lenny. Bayan mo, lugar mo. Residente mo, residence mo, Naga City. Papayag ka ba na mataas ang krimen? Hindi kasi sinisiraan, ma'am. May mga kilala ako na taga dyan na sinasabi talagang mataas ang krimen sa Naga. Pasalamat ka, pinagtatakpan ka pa ng konti ng Major na Kalubakib na yun ako lang papahiya Isa sabihin, hindi naman ganun, sir. Kasi marami kami, hoy, major problem. Mas malaking, mas maraming populasyon, mas madali ang krimen. Dahil nagsisiksikan ng tao. Dahil walang makain na sa dami ng tao. Yung pinagmamayabang mo na 200,000 sa gabi, ang Metro Manila, 6 million pag gabi, 11 million pag umaga. Tirada mo, oo. Kaya wag mo nang pagtagpan, Manay Lenny. Mag-isip ka nila, imbis sa kaiisip mo pa paano tirahin ang Pangulong Duterte, i-focus mo ang atensyon mo, kasama ng ibang mga liberal. Ito pala masasabi ko, bayan. Yung mga nagtatanong ho sa inyo dyan, kung ako'y tatakbo ng senador, wala akong balak. Pero kung ganito naman lintik, nagsisibalikan na itong mga liberal na ito, talagang mapipilitan akong tatakbo ako. Music. Anak ka ng baka. Diretsahan na ho tayo. Pag yung liberal ho, babalik, tatakbo ho ako. Pangako, itaga nyo sa bato. Hindi ko ho aatrasan yan. Dahil, sinasabi ng liberal, parang sigurado na sila, 8 sa kandidato nila mananalo, pues bawasan nyo ng 1. 7 na lamang dahil tatakbo ako. Kung sasabihin ninyo na tatakbo kayo, kung babalik man lang ang liberal, which nararamdaman ko na bumabalik, tatakbo ako, bayan. Promise. Itaga nyo sa bato. Hintayin nyo next year. Lalabanan ko kahit sinong iharap nyo dyan. Bayan, alam nyo na 2019. Wag lang ho makabalik itong liberal. Maraming salamat po. Oras 11:04. Diyan lamang ho kayo. Buong Kapuluan, alas 11:09 na po ng umaga. Dito ho muna tayo sa mga police report. Ilang araw i-ready mo ulit yung mga salita ni Duterte dyan. Meron ka ba naka-ready na dyan? Ilang beses na namin sinasabi ang Biblia para sa pagkain ng espiritual.
para inyong gabay sa ikalawang buhay. Ang mga salita ni Duterte naman ay inyong gabay sa mundong ito para patuloy kayong mabuhay. Pero kung ayaw nyo nang mabuhay, pues huwag nyo pakinggan. Kagaya nito, hold-upper, patay. Siyempre, alam nyo na, nanlaban sa CIDG. Dedo. Magkahiwalay ba ito? Dedo. Mike Aiko, i-ready yung mask card at saka yung mga pahiram natin na lamesa at saka tarpaulin at saka tent. Ang code word, Cardo. Alright, narito po ang report. Dead on the spot ang isang lalaki matapos umanong makipag-engkwentro sa mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group ng Quezon City sa may Villa Aurora Road, Barangay Loyola Heights, kaninang bandang 1:00 ng madaling araw. Sa impormasyong ibinigay ng CIDG, nakatanggap sila ng tip na may mga nang-hold up sa lugar. At habang nagpapatrolya ang operatiba, namata nila ang dalawang lalaking nakasakay ng motor na nakaparada sa isang waiting shed. Sisitahin daw sana nila ang mga ito dahil bukod sa walang suot na helmet, wala ring plaka ang sinasakyan nilang motor. Pero bigla umanong bumunot ng baril ang angkas at nagpaputok dahilan para gumanti naman ang operatiba at tuluyang mapatay ang sospek. Agad namang nakatakas ang kasamahan niyang nagmamaneho ng motorsiklo. Na-recover sa crime scene ang kalibre 38 na baril na ginamit ng sospek sa engkwentro. Patuloy namang inaalam ng pulisya ang pagkakakilanlan ng nasawing sospek. Nakakasari ang follow-up operation nila sa nakatakas na sospek. Timbog ang isang 18 anyos na grade 9 student sa isinagawang bypass operation ng Kamuning Police Station sa barangay Pinagkaisahang Nayon bandang 12:00 kagabi. Ang transaksyon sa bentahan ng iligal na droga ginawa umano online ng suspect at ng pusher buyer ng pulisya. Sa online daw kayo ikaw nakipag-transaction, totoo ba yan? Pero wala, dala. Ito yung natin bypass operation natin through online, no? Yung pag-order din natin dito kasi ginamit yung sa messenger. Mas safest way siguro sa kanila at sa karamihan naman online, Facebook, ganun pa mga sunod-sunod na operation natin. Ayon sa pulisya, minor de edad pa lamang daw si Del Mundo ay nahuli na ito dahil sa kaparehong kaso ng iligal na droga. Si Del Mundo ay nahuli na ng 2016. At nakalabas lang ng mga June ng 2017 na confined or na detained doon sa juvenile delinquent natin, rehabilitation. At eto na naman, mula ng December ng 2017, officer na naman siya paggamit ng mga illegal na droga. Bukod kay Del Mundo, naaresto rin ang kumiskor umano sa kanya na si Jonel Cajoles, 29 anyos. Hindi po. Ba't ka nandito? Nahulihan po ako nag-spare po, sir, ng shabu po. Ay, gagamitin ko lang po, pang laro lang po sana ng bingo ba. Marang lang po, sir, tamang bingo lang po. Na-recover sa dalawa ang isang ziplock at 4 na sachet na naglalaman ng pinatuyong marijuana, marked money at ang cellphone. Paglabag sa Section 5 at Section 11 ng RA 9165 ang kakaharaping kaso ni Del Mundo dahil sa paggamit at pagbenta ng iligal na droga, habang Section 11 naman ang isasampa laban kay Cajoles dahil sa pagbatak ng ipinagbabawal na gamot. Weng de la Peña, Radio Pilipinas. Anyway, sumalangit nawa yung pumanaw, yung nakipagbarilan sa pulis. Doon po sa pamilya niya, meron po kaming pinapahiram ng mga upuan at saka lamesa. Maiko, yung mask card, ready na rin dyan. Okay. Doon naman sa, yung pinakita yung lalaking halos sobrang payat, lumuha ng mata. Yung naka-t-shirt, grade 9 yon. Kala ko yun yung grade 9, putragis. Matanda pa sa tatay ko, yung tatay ko pumanaw na eh. Hindi naman pwedeng yun yung grade 9. Pero Diyos ko po, kung grade 9 nagtitinda na ng shabu, Diyos ko po, talagang malala na itong problema ng ating bayan. Oy, Lance Grabado ha, nakakataba po ng puso yung sinabi mo. Sabi ni Lance, sir, pagtitinda lang po ang aming pinagkakitaan. Pero tutulong po kami na gumawa ng tarpaulin mo pagtatakbo ka senador. Kita mo naman yan. Maraming salamat bayan ha. Pinag-iisipan ko ho ha? Nabubuisit na ako ilang araw na Dahil umiingay at unti-unting dahan-dahan gumagapang pabalik itong mga dilawan sa gobyerno, ha? Merong isang ahensya dyan na ginagawa nilang entry point, ha?
Paano? Dilawan na lahat. Ay hindi ako papayag. Ngayon, kung mapupunat babalik ulit ho ang dilawan, kukontrahin ko sila pangako. At bantayan nyo lang. Inoobserbahan ko Ngayon, ang Oktubre yata magpapalista. So ngayon hanggang Oktubre, pag nakita ko na napuno na yung ehensya na yan ng mga dilawan at nagsisibalikan na itong mga dilawan, pangako ho, tatakbo akong senador. Lalabanan ko kayo, mga buang kayo. Magtago na kayo. Sayang hindi kami mapangabot ni Trillanes Tapos na po yung termino niya sa 2019. Sana mag-abot kami. Hindi Malas. Pero yung mga natitira dyan na dilawan, maghanda ho kayo. Maghanda kayo. Magkikita-kita tayo dyan, ha? Alas 11:15 ng umaga, dire-diretso ho tayo. Ito pa isang problema natin, bayan. Problema. Pinag-aral ng mga magulang para makatulong sa pamilya, makapagtrabaho, makagraduate, makapagtrabaho, makatulong sa pamilya, at siyempre para sa kanila na rin, kabuhayan. Ang problema, paano ka naman makakapagtrabaho kung ala ka namang diploma? Ala ka namang transcript of records? Eto ba yan, public service portion ho natin. Nasa aming studio ngayon si Miss Hannah Joyce Nagrampa at Clarissa Maureen Alcabaza. Sila po ay graduate ng ABE International Business College sa Fairview. Ang reklamo nila, 2 taon na hindi pa rin binibigay ang diploma at transcript of record nila. Ang sabi lang sa kanila, marami daw kasi ang gumagraduate. Hindi pa nila naasikaso at hindi pa binibigay daw ng CHED ang SO nila. Anong SO? Ay, magandang umaga sa iyo, Hannah at Clarissa. Sino ba si Hannah? Good morning po. Ikaw si Clarissa. Ano ba yung SO na yun? Special order po from CHED. Special order from CHED, ha? At anong palusot nila kaya nyo hindi makuha yung inyong diploma at transcript of records kasi maraming gumagraduate din? Opo, actually po lahat po, ahead ng batch po sa amin, marami pa po hindi nakukuha yung mga po nila, mga records nila. Documents po. So, ayun. So, pinupuntahan naman po namin. Pero, teka muna, makasingit lang. So, anong pinapakita nyo pag nag-apply kayo ng trabaho sa mga kumpanya? Yung temporary lang po na binigay po nila. Temporary? Opo, na TOR, na wala pong SO number po. Kasi ako, ganun din nung college, nung graduate ako. Yung kunwari lang diploma na blanco. Ganun ang pinapakita ko dun sa kwan. Muntik pa nga ibinato sa akin nung kumpanya. Sabi, nanluloko ka ba? Yung pala, wala palang laman yun. Akala ko naman. Walang biro, engineer. Nung una ko mag-apply ng trabaho, ibinigay sa akin diploma, blanco pala yun, may ribbon. Sige, buksan ho pagbukas, niloloko mo ba ako? Ala naman pala pangalan blanco. So, yung temporary, paano yung TOR? Yun na yun, yung temporary lang, wala pang SO. Opo, ganun din po. Kung diploma, ano naman pinapakita Wala po sa aming diploma. Walang diploma. Yes. So, wala kang katibayan na ipapakita na ikaw ay graduate. Opo. Ay, naku, naloko na. At sabi na itong eskwelahan na ABE na ito, ABE International Business College, kasi maraming gumagraduate. Mag-antay-antay lang. Tapos lagi po nilang nirarason yung So, anong year kayo nag-graduate? 2016. 2016. Baka siguro patapusin mo lang termino ni Duterte, 2022. 2022, suspetsa ko yan Baka makagraduate na kayo. Ay, tawagan yung itong Commissioner Higher Education. Jesus Mariosep, Diyos ko po naman. Oy! ABE International Business College, tawagan nyo nga ako dito sa aking opisina at para magkalinawan tayo. Pinaaral ito mga bata na ito, para makagraduate, para makatulong sa pamilya, para na rin sa kanilang sarili, makapag-ipon. Ano pang saysay na mag-aaral ito mga ito na pag nag-graduate, ala naman diploma, ala mga TOR, paano makapagtrabaho? Sige nga! Tragis na ABE ito, Diyos ko po naman. Muntik na ako mag-enroll dito noon hindi, sa amin pala iba. Hindi pa pala uso, wala pang ABI noon. Sa amin, ABC, International Business College. Nasunog, isang piraso dito sa may Quiapo, nasunog pa. Anyway, tawagan nyo nga itong ABE. ABE, hindi ba ito yung AMA dati? AMA Computer College? Sister company. Sister company. Akalain mo, Diyos ko po naman, itong
AMA, AMA Computer College. Kay Aguilos ito eh. Di ba? Yung AMA, Aguilos. Kay Mr. Aguilos. Ito yung AMA naman ito. Ito yung nauna sa STI ito eh. Ewan ko ano ba nangyari na sa kanila. But anyway. Alright, so walang, tinatawagan na ho namin ang Commission on Higher Education, NCR. May kahit sino dyan sa CHED, okay? Kahit hindi NCR. Tawagan na, tsaka yung sa ABE na ito para sagutin tayo, para magkaalaman na tayo, ibibigay ba nila o ibibigay? Isa lang tatanong ko sa kanila, ibibigay niyo ba yung diploma o ibibigay ninyo? Bakit mo sasabihin hindi? Baka ba sabihin hindi? Kaya nga, yung tanong dyan, ibibigay mo ba o ibibigay? Oras, bayan! Habang tinatawagan po namin, ito Commission on Higher Education, magbe-break ho muna kami ha. Huwag ho kayong bibitiw. Engineer Rolly, break ho muna tayo. Ano? Habang inaantay natin. Walang katulad sa iba. San ka pa? Erwin Tulfo. Oras sa buong kapuluan ay alas 11:32 na ng umaga. At nasa linya na ng aming telepono si Dr. Flor Yabut Perea. Isa po siyang obstetrician gynecologist. And at the same time, relationship expert din. At marriage encounter consultant. Marriage consultant. Magandang umaga, Dr. Perea, ma'am. Magandang umaga naman, Erwin. Ma'am, as usual, meron na naman tayo isang problema mula sa isang kababayan natin, Doc, na kailangan masolusyonan ang kanyang problema. Ito po yung sulat niya, Doc, basahin ko. Dear Sir Erwin, I am Nika, 50 years old at isang sales supervisor sa isang mall sa QC. Problema ko ay itong relasyon ko sa isang 20-year-old na barista na kontra lahat ng mga kaibigan ko, magulang ko, and even my eldest daughter who is 22 years old. Entonces, doktora, si Madam Sinika is 50 years old, ang boyfriend niya ay 20. So, 30 years difference sila. Oh, yeah. Mukhang manluloko daw at kesyo kahawig daw ni Tio Paeng na mukhang manghuhut-hut ng pera ang sabi nila. Pero sir, ako naman po ang makikisama sa kanya, di ba? At hindi naman sila. Mahal ko po si Dagulito. Pangalan po niya, Doktora, Dagulito. Sa pangalan pa lang, mukhang questionable na nga. Or Dags for short. Dahil bukod po sa masikaso, magaling po siya sa romansa. Parenthesis, may bulitas pa po ang, alam mo na, Doktora, may bulitas daw. Nakikiliti siya. Halos gabi-gabi niya niyayaya. Tuloy siya. Si Dags. Hindi po siya humihingi ng pera at kusa ko lang po siya binibigyan ng allowance everyday. Kaya, paano na sabi nila na manghuhut-hut si Dags? Ako po ang nakakaalam. Paano ko, sir, ipaparamdam sa kanila na hindi na mali ang kanilang impresyon sa aking boyfriend? At paano nila tanggapin na mahal ko po siya? Sir, help me. Gumagalang Nika. Doktora, take it away. Alam mo, ang puso daw ay hindi tumatanda. Okay. Yung age lang ang tumatanda. Aha. Oo. Pero we should take into consideration yung kanyang role as a family woman, as a mother. Okay. Diba? Okay. Oo. Kaya kailangan kausapin niya ng gusto ang kanyang anak at mga kaibigan, mga kamag-anak, na may pangangailangan siya na hindi naman maibibigay ng iba. Ngayon, siya ang dapat tumansya na kung halimbawa ay inumpisahan niya ng hingan siya, siya ang nagbukusang magbigay Correct. Paano gagawin natin? Siyempre, tatanggapin, di ba? Siguro, yung pagbibigay niya, sasabihin ko na sisiyahan naman siya. Siyempre, lonely siya. Ang tawag nga nila doon sa stage yan, lonely pet. Doktora, di ko narinig ka, hindi ko may barado yata itong, anong
lonely Perk? Dalawang pek. Ay, Diyos ko pong Pineapple Bayan, Jesus Maria Josep. Lonely Peck, ay, Diyos ko po. Aha. 50 years old, ha? Okay. Doon sa Amerika, yun ang tawag. Sa Amerika. Oo, maraming ganon. Siyempre, yung mga OFW na medyo kumita na, nahiwalay sa asawa. Maraming ganyang sa atin, At saka kung hindi nasisiyahan doon sa husband, siyempre, magta-try, nagustuhan. Yun, those are relational needs na hindi naman maibibigay ng anak, ng mga kapatid, ng mga kaibigan. Hindi, siguro, doktora, baka singit lang. Siguro para sa tingin kasi nila, baka manghuhut-hut. Bakit ganun kalayo naman? Baka pwede naman sinika kumuha ng mga 40 years old na lalaki o kasing edad niya. Marami pa naman dyan. Yung mga lalaki na nangamatay na yung mga asawa, mga biyudo dyan. Yung iba yung mga nagbubiyudo-biyuduhan dyan. Pwedeng nabuhay pang asawa na. Pag pumunta sa nightclub, ay biyudo ako, patay na yung asawa ko. Ayun pala, tutulog lang sa bahay. Palagay ko among the many siguro, dito ang nagbigay ng kapiyahan sa kanya. Kaya hindi mo maiaalis yun. Ngayon, eto na. Pag nagka-problema na, yun ang magiging malaking balakin. Kaya ngayon pa lang, pag-aralan na niya, yung ba samantala lang. Tapos, pagkaraan ng mga ilang panahon, wala na rin. Siyempre, maghahanap na ng bata yan, di ba? Pag-usapan niya, mag-spiritual, siya. Maghanap siya ng community na makatutulong sa kanya. Anong community yan, doktora? Yung mga spiritual. Akala ko community ng mga lonely peck din. Merong ganun, sama-sama. Nakahilera dyan. Anak, saan ba matatagpo yan? Sabi ni Engineer Mariscotes at saka ni Engineer Rolly at Rene. Meron akong suki na doon sa aking sugar na na sinasabi. Sumama ka sa amin, doktora. Masaya doon. Ako, marami kang mami. Ay, huwag ka sumama doon, doktora. Huwag ka sumama ron. Baka masaktan ka. Hindi na. Huwag ka na sumama doon. Manalangin na lang kayo, Dok. At, Saka ito, kasama ko yung apu-apuhang. Ayun, oo. Nasa Trinoma kami ngayon Ay, very good, very good. Pwede kong magawa. At saka alam ko, Dok, pag mga ganyang, pag mga medyo kasing edad yun na, medyo kailangan gumilid na sa simbahan ng konti. Ayo, talaga yun. Ngayon, itong mga anak ko, ito ang aking ligaya. Dahil isa sila, yung mga apo ko. Correct. Balik tayo doon kay Nika, ma'am. So, paano gagawin niyo? Huwag nilang pansinin yung mga kaibigan niya at magulang niya. Ituloy niya ang kanyang malapulot gatang pag-ibig dito kay Dags. Ayun, mababalikan pa, isusuporta pa siya ng mga kaibigan niya, di ba? So, hayaan niya lang. Huwag niya lang pansinin muna. Ibig sabihin, doktora, tuloy niya lang yung ligaya nila ni Dags gabi-gabi. Ay, hindi ko naman mapipigil yan paano mo pipigilin? May freedom siya to roam around. Sa bagay. Di ba? Wala Wala kang magagawa dyan hanggang hindi napukpok yung ulo niya. Halimbawa, talagang nasaktan na siya at hilututan na siya. Doon siya magigising. Ang support kaya from now on, kailangan yung support ng family at saka ng friends. Hindi yung huhusgahan siya. Doon siya nakakadama ng kaligayahan, di ba? Pero ang ligaya na yun, doktora, superficial, artificial pala. Temporary kasi, alam mo naman, sinabi siya na nagsabi, may bulitas, etc. Kaya siya naligaya. Pero alisin mo siguro yun. Baka pag siya ay wala na silang ganong pagtatalik, baka mabuisit na siya doon sa lalaki. Dahil kung yung lalaki biglang magkaroon ng girlfriend na mga kasing edad niya na 20, 19. Siyempre naman, merong sinasabi, iba-ibang babae, iba-ibang lalaki. Merong
eka nga ng relational needs na mas matindi kaysa iba. Di ba? Okay. Oo. Yun, dapat unawain yun. O, ipakapon siya. Doktora, si Dagol ay tao po, hindi naman po ito aso na kailangan kapunin. Magaling kumalabot sing. O, Doktora Flor Perea, maraming salamat. Pagdasal na lang dahil lahat naman ng tao nagkakamali. At saka meron taong fair. Pero pwede ba i-suggest mo, since parang ito kasi sinika, parang ang hinahanap lang naman yung init ng katawan para masatisfy. Hindi mo ba i-suggest na may mga electronics na ngayon, may mga gadget na? Sabi ko nga, tubig lang pwede na eh. Matipid. Maghanap siya ng mga bidet. Diyos ko po. Doktora Flor Perea, maraming salamat, Dok. Good morning po. Hindi yan. Hindi mapipigil. Makapigil yan. Okay. Ngayon, anuhin na lang niya, pagdasal sa iyo ng pampigil, spirituality. Magdasal. Ay, may kilala akong ganun, doktora, lalaki naman. Sabi ko sa kanya, pigilan mo. Sabi ko, pag inabot ka ng ganun, imbis na si Maria Palad ang mag-basketball ka na lang. Sabi, hindi naman pwedeng tuwing abutin ako, nag-basketball ako. Paano kung alas 3 na madaling araw? Magba-basketball ako. Ang mga babae, merong mga laro, bowling, gano'n. Bowling. O kaya mga sports na pwede siya, di ba? Bowling. Oo. Yung mga marami dyan na for badminton, di ba? Kaya pala si Salome panay ang bowling. Nakakatulong yun. Si Ivy naman panay badminton. Oo. Kaya lang, aalalahaan niya yung future. Alright. Doktora Flor, talaga maraming salamat po ha. Magandang umaga po. God bless. Ay, naku, Diyos ko po. Nika! Huwag mo raw pansinin yung mga kuan po dyan. Pero hinay-hinay lang, madam, ha? Kaya naman pala hindi humihingi yan. Binibigyan mo naman pala. Siyempre, hindi na hihingi sa'yo dahil binibigyan mo. Huwag mo kayang bigyan muna dahil may sweldo naman yan. Tingnan natin. Huwag mo kayang bigyan ng mga 1 buwan. Pastahan tayo. Yan, pag hindi pa rin humingi sa'yo ng 1 buwan at ikaw pa ang bibigyan ng pera. Yan, saludo ako. Diyan kay Dagulito. Kasi nga naman sabi, binibigyan niya na pala. Imbis na hihingi, ito na yung baon mo. Ito na yung 500 a day. Kalain mo yan. Ano yan, estudyante? Marioso. Gusto kong makausap si Dagulito. Dagulito, saan ka ba may standby? Para baka ako madaanan din. Ang problema nito, kung 30 years, Diyos ko po. Papatol sa atin ito, mga Diyos ko po, mga 70 na. Diyos ko pong pineapple bayan. Mas masakit pa, baka mga 80 anyos na. Itutulak ko na lang sa wheelchair. Sabihin nila, hindi mo naman mami yan, Boss Erwan, ha? Hindi kayo magkamuka. Ay, Diyos ko po. Talaga naman buhay. Ay, sige, tawagan mo si Secretary Briones. At kumustahin natin itong kulang-kulang na school administrator. Sa Bicol na naman, Diyos ko po. Yung school administrator na nanunog ng bag ng mga estudyante, sinuspindi ng 90 days, buti nga sa'yo. Sana hindi lang sinuspindi ito, sinaksak na rin siya sa loob ng bag at sinunog. Yung bag na sinunog niya, tinabon sa kanya, binuhusan ng gas, kasama na siya. Ano kang kulang-kulang ka? Mabuti hindi nag-aaral yung anak ko dyan. Kung dyan yung anak ko, pupuntahan kita, susunugin din kita, hinayupak ang demonyo ka. Anong karapatan mo sunugin yung mga bag? Bakit? Ikaw bang bumili nun? Ha? Hoy! Bag ng mga estudyante, wala kang Naku, hindi natin natanong. Tinawagan mo nga yung chief of police, sabi ko, matagal ko. Dapat ito may kaso, kasuhan ito, tumawag ka ng CIDG. Kasi natatakot yung mga magulang daw. Kaya kailangan siguro CIDG na pumunta doon sa eskwelahan para kasuhan itong kulang-kulang ito. Damage to property. Diyos ko po naman, susunugin mo yung bag ng mga estudyante.
Anong palagay mo? Pinulot lang nila yung bag nila na yan? Hoy, pinaghirapan niya, pinagtrabahuan ng tatay, ng nanay, ng bata. Bastos! Paano kung yung mga bag niya, yung mga backpack, yung mga Jansport? Oh, paano kung yung mga bag na estudyante, yung mga digulong pa? No, paano kung yung mga bag na estudyante, parang sa mga lalaki, attache case? Oh, sige nga. Buti sana kung yung mga bag nila galing ukay-ukay, wala namang bag na mga galing sa ukay-ukay. Anak ka ng... nasa linya na si Secretary Leonor Briones ng Department of Education. Magandang umaga, Secretary Briones, ma'am. Magandang umaga din, Erwin. Magandang umaga sa nakikinig sa programa ninyo. Ay, ma'am, daghang salamat in taon sa pagtubag sa among tawag, ma'am. Thank you. I know you're busy, but you still have time to answer our calls. Thank you, ma'am. Kami ang magpasalamat kay ikaw. Dako mo kakaayo o kuan. Ay, si ma'am talaga. Army of listeners. Ay, reach me sa imong mga listeners. No problem, ma'am. Salamat. Thank you. Ma'am, doon lang tayo doon sa 90 days sinuspindi raw ng eskwelahan yung administrator ng isang eskwelahan dyan ng Bicol Central Academy. Sinuspindi ng Board of Directors sila ng 90 days. Tama lang po ba ito, Secretary, o kulang itong parusa na ito doon sa nanunog ng bag na si Alexander Hausian, Secretary? Sa totoo lamang, Erwin, kami sa Department of Education, last Saturday pa, sinuggest na namin yan na either mag-go on leave, suspend, o kung kumuha ng ibang administrator ang eskwelahan kasi siya ang pinanggalingan ng gulo na ito at saka mahirap kung papasok pa rin siya at saka makikita yung mukha niya ng mga bata, matatakot, gano'n. Sinuggest namin yon last Saturday na dapat he should go on leave. Mabuti naman, pero ito, ang tanong mo kasi, tama lang ba yung parusa o kulang pa? Depende yan sa final result ng ating investigasyon. Kasi ngayon, ini-investigate pa ng ating regional director, mayroon na silang partial report sa pangyayari. Pero ako sa tingin ko, from where I sit, maski halimbawa sabihin natin may justification, hindi pa rin sapat yan na rason na magsasabi kang ipapasunog mo yung school bags ng mga bata. It does not pa rin justify, maski sabihin natin na ganito, nag-misbehave ang mga bata, hindi sumusunod. Pero yung pagsusunog, may impact kasi yan psychologically sa mga bata. Tama ka, Secretary, na trauma raw mga bata. Pero ang depensa niya, Secretary Leonor, ma'am, ay unorthodox lang daw ang style of disciplining niya. Dapat daw wag masyado seryosohin, pero pagdidisiplina raw yun. Tama po ba para sa isang school administrator or teacher or educator na ganun ang klaseng pagdidisiplina, Ma'am Leonor? Erwin, alam mo, hindi pwede yung mga unorthodox methods dahil mayroon naman tayong memorandum, may policy tayo na ang pagdidisiplina sa bata hindi sa ganong klaseng paraan. Opo. At saka yung sinasabi natin yung pagbuli, halimbawa, pagparusa sa bata, pati yung maski hindi physical kasi wala namang sinaktan physically ng mga bata, pero yung may psychological, may traumatic effect, ay bawal talaga yan. Maski anong orthodox, hindi yan pwede. Maski sabihin mong unorthodox, mas maliwanag yung ating guidelines diyan sa departamento na hindi pwede nung ganong klaseng pagtrato ng ating mga learners. Kung kayo ang tatanungin na ma'am ay dapat pa bang dapat nang i-ban na ito sa lahat ng eskwelahan, elementary, high school or college, itong tao na ito dapat wag nang tanggapin sa school at hindi nararapat sa eskwelahan itong mamang ito, Secretary? Nasa nasa mga private schools yan kasi sila more or less autonomous sila sa mga desisyon nila. May sarili silang board of directors. Opo. Pero sa palagay ko, kung isang tao, ganyan ang record sa pag-treat ng mga bata, baka sila mismo, maski wala ng ban, wala ng prohibition, kusa na silang mag-avoid ng ganong klaseng personality. Kasi ibig sabihin kasi, Erwin, baka may problema, may mga issues ang administrator himself, which explain bakit ganon ang kanyang behavior. Kasi ang
average na teacher, hindi naman gagawa ng ganon, magtunog ng gamit ng may gamit, ganon. Anyway, Secretary Lenore Briones, Department of Education. Ma'am, daghang salamat in tawon. Keep up the good work, ma'am. I know you're busy every day. I hear na you travel around. Minsan nagkasabay pa tayo sa aeroplano. Galing po kayo sa probinsya. I mean, ikot ho kayo ng ikot, making sure na all our schools, elementary and high school, ay sumusunod po sa mga patakaran at kalakaran ng DepEd. Thank you so much, Secretary Briones, ma'am. Daghan po kaayong salamat. Daghang salamat sa pag-share sa istorya sa Department of Education sa imong milyon-milyon ka mga listeners. Daghang salamat. Thank you, ma'am. Good morning. Mabuhay po kayo. Alright, bayan. Oras sa 11:52 ng umaga. Nagsorry na matapos isunog ang gamit ng mga estudyante. Sorry. Surihin mo, mukha mong hinayupak ka. Ha? Tatanggapin ko lang yung sorry mo kung nasunog yung buhok mo. Buisit ito. Anak ng baka. Sunugin mo yung bag. Anak ka ng teteng. Ako nga, nung sinunog doon, nung elementary ako. Kasi yung may mga using gagamba, nilalagyan sa posporo. Sinunog ng tatay ko. Akala walang laman. Tinapon niya sa nasunog pati yung gagamba. Champion yung gagamba ko sa eskwelahan namin, namatay. Diyos ko po ang iyak ko. 1 linggo. Hindi kasi nagsisigaril yung tatay ko, nilagay ko doon sa posporo niya. Yung gagamba, champion yun. Anak na matinapon ng papa ko doon sa kalan. Doon sa uling. Patay yung gagamba. Na-trauma ako. Nawalan ako nakita. Champion yung gagamba ko. Diyos ko po. Ngayon totoo yun. Na-trauma ako. Ayun nga lang, posporo. Lalo na ito, bag. Ang moral of the lesson, huwag kang basta sunog ng sunog, kulukoy. Yun, may karapatan tatay ko, sunugin yan, tsaka posporo yun. Hindi, bahay kasi ng gagamba ko yun. Kawawa na. But anyway, ay, nako. Alas 11:53 na, napakabilis ng oras. Dito muna tayo, basahin muna natin itong mga... teka muna. Yung ating, i-ready mo na dyan. Itanong mo kay Tulfo, si Duterte ang sasagot. Bayan, ito yung kung ang Biblia ay para sa pagkaing espiritual. Ito namang salita ni Duterte ay pagkaing pisikal ito. Kung gusto mong humaba pa ang buhay mo, pues, sundin mo ang mga salita ni Duterte. Tulad na lamang nito, sa unang aklat ni Duterte, versikulo 17, 31 hanggang 36. Kapatid na Randy, play. We have 4 million drug addicts at I really do not know how many of them are out of their minds already because long-term use of shabu shrinks the brain of a person. Kaya pala ganun na lang ang takbo ng isip ni Senador Trillanes. Bakit ka naman tawa? Yun na nga, At pinatutuhanan niya yan, Sinabi niya yan, sa ikalawang aklat niya, 17 hanggang 28. At ito ang sinabi niya. Kapatid na Randy, basa. Kilala ba ninyo si Trillanes? Anong ginawa ng Di ba nagrebelde? Diyan sa Makati, nagwarawara ng mga baril. Nagmarcha doon, inagaw yung peninsula na hotel. Nagbarake doon. Pagdating ng pulis, ang mga duwag ng ulol, nagsurrender ka agad. Tapos naging senador, akala mo, nagmamakalinis. Kita mo? Wow. Itanong mo kay Tulfo, si Duterte ang sasagot. Bueno. Yes. Oras po natin, alas 11:55 nang. Basahin ko muna ito, may oras pa tayo. At sayang naman yung pinantext nila dito. Piso rin ito. Piso para kay Antonio. Good day, Boss Erwin. Pwede nyo bang batiin sila James Yap at Raymond Almazan from Mark Quitoriano ng Vigan City? Akalain mo, kakarating tayo sa Vigan. Naimbag nga bigat, James Yap o Raymond Almazan. Parang kilala ko itong James Yap. Hindi naman siguro ito yung basketball player. Basketball player nga. Akalain mo naman, Mark Quitoriano. Parang close na close kayo nila James Yap. Parang ganito kayo.
naknak na siopaw. Sir Erwin, good day po. Ano po ba yung bigas na yan? Food and Economic Sabotage yan. Palitan na NFA Administrator Kawit Cavite, Georgie Marcial. Good morning, Sir Erwin. Kulang na sa bigas, pati rin sa mga isda. Panay na lang tayo import. Good morning, Sir Erwin. Sa mga ganyan, Sir, palagay ko may kumita dyan sa bigas. Binili lang nila yan ng mura, kaya puro bukbuk. Sir Erwin Pabati from Japan. Nakatutok po sa Tutok Erwin Tulfo si Zervin Matsuda. At ang special friendship ni Arlene Abrenica sa Pinas na si Marlene. Iyan o. Pwede po ang pabati, family Rabino and Gutierrez from Oriental Mindoro, Nausan. Pakibati naman si Ray Peralta ng Iloilo. Happy birthday from Joey ng Iloilo. Kalain. Tama ka, Kuya Erwin. Puro perwisyo mga nasa gobyerno natin. Imbis makatulong, pabigat pa. Rudy of Pasay. Good day, Sir Erwin. Bakit hirap na hirap sa bigas ngayon? Araw-araw na lang tumataas. Alabang ngipin gobyerno para pigilin pagtaas. June ng Calamba City, Laguna. Good day, Sir Erwin. Si Orlan from Asturias, lungsod na Cebu. Palagi ako nakikinig sa inyong programa na Tutok Erwin Tulfo via hookup dito ng Cebu. Kayo ang idol ko nga commentator dyan sa Maynila. Daghang salamat in tawon, Orlan. Sir Erwin, Tanti Anguri, happy birthday to Kenzo Jem Ermitanyo of Italy from Team Ermitanyo. God bless. Happy birthday! Kaya naubos ang bigas, Sir. Konti na lang. Nagtatanim, di gaya dati tayo nag-export ng bigas. Ngayon, puro tayo import. Good morning, Sir. Pag magsasaka ka, Sir, dito, di ka asenso. Mura lang ang bili nila sa bigas. Sa mga magsasaka, tapos pagbibenta nila mahal. Idol, kami ang mga solid supporter ni President Duterte diri sa Cebu. Gusto namo nga siya lang unta ang presidente palagi ng Pilipinas para masulbad na ang problema sa droga, korupsyon at kriminalidad. Mao na ang dako nga problema sa nasod, Orlan ng Cebu. At tanungin nyo mga inchik sa Tondo, sila ang mga nag-hoard ng bigas. Easy. Tapos na. Ay, siko na. Ay, bayan, kami, tamang-tama. Kami pansamantalang papaalam na muna, lipat po tayo sa Malacanang at meron na pong briefing na makibalita tayo ng mga pangyayari doon. God is good all the time, ha? Ika nga, thank you, Lord God. And ako po si Erwin Tulfo, nag-iwan sa inyo ng isang magandang umaga, bayan!